talaga gusto makilala? Makilala? Anong genre? Sa genre. More on pop po Pop talaga. talaga. Opo, pop. Kaya tama naman yung binigay sa'yo, yung tawag sa'yo na Asia's Pop Sweetheart. Yes. Thank you. Marami pa rin magtatanong. Si Jerry gusto niya na agawin yung mic. Jerry Donato ng Philippine Star. Friends naman tayo, di ba? Hi, good afternoon. Hello po, Sir Okay, Jerry. kasi what I noticed, yung mga kanta mo, parang pwede siyang i-connect, no? So I'm just, I'm wondering, when you started writing let's say, the first single and to the next, meron ka bang parang certain theme that connects them? Parang ganun. Do you have certain intention na talagang parang you can put all these singles into one solid album and then solid din yung pinaka-kwento? So yung very first single po na na-release ko is called Proud to Say. Yun po ay Father's Day song for all the loving fathers out there. And yung after po nun, it's ano tawag dito? After ng Proud to Say, parang ano na po siya eh. Ano po yung after Proud to Say? Ang dami na kasi. Christmas song. Christmas song. And I feel like yung pagsulat ko po kasi ng kanta, it's all about, it depends on the time that I'm writing it. Yung mga paparating na celebrations, mga ganon. So, dun po ako na-inspire. Ay, hala, magpapasko na. Sige, ito isulat ko. Mga ganon po. So, seasonal po talaga yung mga kanta ko eh. Whenever there's Valentine's Day, love song, mga ganon po. O, pag bumabagyo, may kanta rin po ako para dun, umulan bumagyo. So, seasonal po talaga. And then definitely you draw inspiration from your personal stories. Yes po. Tapos kasi you're not just a singer, you're also a songwriter. So, Yes po. Gusto ko malaman na what are the challenges of being a singer kung ikaw din yung kakanta ikaw din yung nagsulat pala nung kakanta mo? Or is it more fulfilling ba kapag kasi di ba, like for example, in the movie, di ba, yung ibang director gusto nila sila din yung screenwriter. Then, you find it more fulfilling na ikaw yung ako yung nagsulat. Ikaw nagsulat nung ano? Siyempre po. Mas actually, after po ng Proud to Say, yung na-release ko po ata ng Pakpak and basta yung era po na yun kasi more on nagde-depend po ako sa mga musical directors ko when it comes to the lyrics and the composition all in all. But ever since tinry ko po kasing magsulat, dahil po sa school works ko, mga nire-request po sa akin ng mga teacher ko, gumawa ako ng back to school songs. Ayun, mga ganon. Tapos Christmas songs rin po for the school. Ayun po, dun po nagsimula yung pagsa-songwriting ko. So after nun, I really found it more fulfilling sa as a singer kasi ako mismo yung nagsulat ng songs eh. And when it comes to the hard part na sinasabi niyo po, like parang mahirap ba siya? Tama po ba? Yeah. Actually, hindi. Mas madali. Okay. Opo, mas madali po yung ako yung nagsulat. Kasi sarili ko pong melody, sarili kong lyrics. So, it's really from the heart. Ayun po. Sobrang smooth. Okay, last one from my end. Pero are you open naman to, to write a song and then you pitch it to another singer? Another singer. Opo, actually, abangan niyo po yun kasi I'm writing a song. Actually, kakatapos ko lang. I wrote a song for a K-pop group called Divine. Yes. So, yung message po ng song nila na yun, it's about them. Everything is about them. Dun sa lyrics na yun. Okay, thank you. Thank you, Jerry Donato from Philippine Star. We have questions from Lea Salterio, G. Trillanes, and Tessa Ariola. Hello po. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hi. Very impressive yung songs mo. Thank you po. Isha. What age did you start writing songs? At what Ayun. age?
Actually, I started nung bata pa po talaga. How young were you? I was 9. Wow, talaga? Yes. 9 po yung first na nag-write talaga ako ng So, song. full length, ano na yun? Full length song? Full-length song po. So, Pero what was that? stop. What was that? What was that? It's an inspirational song. So, what was the Yeah. title? It was Invincible po ata. Ayan ka. Okay. Yes. Ito na. The title. Anyway, so 9 years old, then Yeah. it stopped. So, ano nangyari? What happened along the way? What happened along the way? Ayun po, nag-focus po ako sa Studies? studies. Yes, sa studies ko and more on the competitions that I joined. Opo. Kaya nag-stop po yung pag-write ko. Naging busy po ako sa studies and competitions. But now, Now. yeah, what are you doing now? Are you still in school? Yes, I'm still in school po. Yes. Talagang Anong priority year ko pa rin na? po studies. First year college po. Oh, alright. Yes. Alright. And then, how many songs have you released so far, officially? Oh, 13, 14. 13. So, pwede ng album yun. Yes. So, are you coming up with an album soon? Yes po, next year. Yeah, next year. Next That's year. nice. That's nice. Tapos, ano pa yung line with you for this year? Meron ka bang concert or whatever? Oh. Gagawin mo? Sige po. Yeah, you're guesting the Yeah. shows of the Opo, Sir Nonoy Zuniga. Yes. Yes. And sa December 13, meron rin po yun. So, yung mga in-line po for this year are Sir Nonoy Zuniga's Beyond Gold. And then you finish Marco season. Yes po, Alright. Marco Season, tapos na rin po yun. Yes. So, Marco Season, Nonoy Zuniga's Beyond Gold, Songs of a Yes. Lifetime. And the last one on December is called Next Gen. Who's that? Akila, should I? Pwede na po ba? Hindi. Oops! So, December. It's a secret. December. Yes, on December po. Alright, thank you. Good luck. Thank you po. Hi, Isha. Hello po. My questions are kind of similar sa kay Leia. Yes po. So, do you come from a musical family? Ay, from my mother's side, ang alam ko po, yes. Actually, kinukwento sa akin ng lola ko lagi yun, na galing talaga sa mother's side nila, sa lola po. And I feel like she also said that she was a former choir member, former choir and opera singer. Yes, sa Marquez family. Yeah, Marquez family. Share mo na yung name. Hindi ko po alam yung full name, pero Marquez po yung apelido niya. Yes. So you mentioned you focus on competitions. What were Yes they? po. Locally and internationally po kasi yun. Parang after September, may October rin po ako. So yung locally po, yung September, it's called Asia's Best Singing Competition, Season 2. This I won the grand champion po nun. This September 2024. 2019. Yes. 2019. Tapos after po nun, internationally naman, it's called Eurotalent Festival. Yeah, at Czech Republic. Czech Republic. Czech Eurotalent Festival. Eurotalent Did you Festival. bring home money? Yeah, hindi ko po alam eh. May cash prize po. Yung sa Eurotalent, how many How many countries participants? or how many participants? It's I know po it's over 100. Kasi each country po ata yun sa Europe. Over 100. So ang tagal ng competition. Ang tagal na po. Opo, Like ang tagal. anong year yun? 2019. 2019. Yeah. Before pandemic po yun. So you were how old then? 13. 13. Tapos ikaw Yes. nanalo. Yung mga
kasali, ganun din yung age? Teenagers din? Or? Yes po, teenagers, mga 18, 21, iba-iba po eh. What did you perform there? I performed a song from the Aladdin movie. What song? It's called Speechless. Yes. Speechless, 'cause I'm free. Ang galing naman ng banda. 13 years old pa lang, internationally renowned. Yes. So, On my own rin po pala. So yung two classic On My Own and Speechless. ano yung contest? Pero yung naging winning piece po talaga, yung Speechless. Kasi it's new. Pwede bang ganun? Naging Genius or Do you what? play an instrument? guitar po. Guitar only. I tried doing piano, pero ang liit po kasi ng aking kamay. Kaya nahihirapan po ako. Kasi yung mga... So, are you more Mahirap yung comfortable gaganda. composing in Tagalog or English? Oh, more on Tagalog po. Why? Actually, yung mga melody ko po, mas madali siyang ilabas kapag Tagalog. It's all about the melody, nakadepende po kasi sa melody ko eh. Pero bagay na bagay po lagi yung Tagalog palagi. Kaya more on Tagalog po siya, di ba? Yung Jai is very catchy. Oh, thank you po. Yes, naging ayun po yung taglish. Nakakasayaw nga daw. Sabi ni Leia, di ba? Nasasayaw si Leia. So, if, may we know, kasi ngayon uso di ba yung mga fans, may name na sila. So, right now, meron ka na bang appellation, may pangalan na bang ang fans? Ang fans. Wala pa. Wala pa. Pero soon, I'm sure Yes. magkakaroon ng mga Soon. na Yun nga po, Isha. Diba? Sige po. Ishan. Pag-isip. Ishans. Oh, di ba? Kasi nalaisip. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Hi Isha, I'm Hi. Tessa. Hi, Congratulations Tessa. on Thank the you. release of your singles. I just have to say, yung package, parang the way you speak, you're very, you enunciate your words very well. Oh, thank you Very po. whole, pati yung pananalita mo, no? I think you might be a very good talent for theater also. Has that come to mind? Come to Na mind. Yes po, actually. Crossover din sa theater. Yes. Nung bata pa po kasi ako, I'm more into musicals. Hamilton, Cats, like Les Miserables. Les Miserables. Les Miserables. Sorry. English term yung ginamit ko. So, yun po, talagang lahat ng songs nila, yun yung mga kinakanta ko kapag nagwo-warm up ako. Yun din yung kinanta mo nga for your competition Yes po, in 2019. competition. And we were just mentioning, it's unfortunate that we didn't hear about it then. We would have loved to share the news with the, mga Pinoy na may Pinay na nanalo ng 2019 yes. sa isang European contest. What I can see is that siguro nga you are prioritizing your studies also, yes. but it also seems like you've been very patient as well, no, in finally breaking through. It's a hobby. It's a hobby. Pag binilang mo rin kasi yung years in between these major events sa iyong singing career, medyo magkakalayo sila, no? So I suppose, besides the fact that you are, more parang prioritizing your studies, there's also a lot of patience there. Who has helped you or who has encouraged you to continue pursuing this up to today? Now you have already released songs. Yes. Di ba? For 13 songs, not just, Yes. Sino nag-encourage sa'yo and who has kept you going throughout this time? Of course, it's gonna be my mom talaga. Yes, so shout out po sa aking momager doon. Yes. What's Mommy's Mommy name? Let. Mommy Let. Yes. Let Ponti. Hi, Mommy Let. Diba? Yes. She's the shyest person. Yes, kaya ayaw niya pong nasasali sa mga media, ganun. Does she sing? Does she sing? Yes, she does. Oh. Mahihain lang po talaga. Pero opo, kumakanta siya. Strict ba si Mommy?
Super. 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 Oh, sana naman wag masyado. Tama. Huwag masyado. Pinag-uusapan na natin. mga pop princess kasi minsan masyadong nagiging strict ang magulang. But, you know, Strict po siya, pero she's open. she allows you na Yes, she's open na spread. Oo nga kasi one of your songs, sabi mo, Is a galing na heartbreak. sa, Yes. so meron ka na niyo nga, po yun. Yes. Hindi naman bawal yung mga bagay. Hindi naman po, hindi po. Pero focus pa rin sa studies. No. That's nice. And we just wanted to know, are you an only child or do you have siblings? No, I have siblings. We are 4 in the family. Yes. I'm the third. Yes. Pero talagang are you the only one inclined to... Sa music po. Yes po. Ako lang po yung parang walang hiya. Yeah. But you have the talent to show, so I Yes think po. that's very good. And you're very lucky to have a very supportive mom. Thank you. Yes, I am very lucky to have her. Talagang siya po lahat, all around. Stylist, hair, videographer, photographer. Oh my gosh. Manager. Ngayon kasi, di ba, usually the new acts na lumalabas, they're pop, Pinoy pop. And usually nga, ang pag-style nila medyo mas fashion forward. But, you look every bit the good girl na very ideal. Oh, thank you po. Oh, is that intentional? And are your songs also gearing towards that? It is po. It is intentional. I'm not very, ayoko po yung, it's not me. Yung iba pong mga fashion. Super loud. It sets you apart also, Yes. from them. So, a lot to watch out for, I believe. Yes, So, sino raw gusto mo makakolab though pagka P-pop, if ever? P-pop. SB19. Siyempre. It's a Dala dream. natin si Sarah. Sarah rin po. Sarah talaga. Yes. Sarah and SB19. Okay. Actually, they have a collab recently. Oh, maalikid. okay, thank you. Thank you po, Miss Tessa. Thank you, Miss Tessa, Leia, and Miss G. And of course, the Lady Green, ang nag-iisang, Feeling ko head ako ng the one and only, Miss Lasal. the only one, Ako nang narinig pala namin yung kanta mo kaninang Jahe, sumayon ako ni Owen. Pilar Mateo. Thank you po. Nagustuhan niyo naman. Ayan na, sige na. Bagay sayaw. Paano yung mga Zumba moves? Mamaya. Actually, pang Zumba po talaga siya. Oo, di ba? Pero ikaw na siya, nung 9 years old ka, syempre, nakakarinig ka na ng mga music ng mga artists, singers sa radio, sa TV. Yes. Sino yung influence mo? Perfect. Pinaka-influence mo? Nagkakaisip ka at nagiging aware ka na Sa nagustuhan mga ka na music. kumanta. Opo. Sila po, Regine, Sharon Cuneta, Regine Velasquez, Sharon Cuneta, Lea Salonga, Sara Geronimo. Sila po. Ano yung mga favorite songs mo during that time? During that time, super old Yung songs. talagang kinakanta-kanta mo lagi. Sana maulit muli. Sana maulit muli. Kailangan kita. Ano yun? Ikaw lang ang mamahalin. And yun pa, patuloy ang pangarap. Ikot-ikot, kilometro. Isa pang araw. Sharon Cuneta, Mr. DJ. Lea Salonga naman, yung Home. Yeah. Home. When I think of home. Home. I think of a place. And during that time, nung bata ka pa, syempre, meron ka namang kailan ka nagkaroon ng first crush mo? First crush. Anong age ka? Grade. Crush po. Crush lang naman, no? Crush. Parang tagal na. Grade 6 po ata ako. Cover your ears, Mami Ponti. Alam niyo na po lahat. Opo. Tapos kanina naman binanggit ka naman din sa isang song mo na parang naging heartbroken ka. When was that? Yes. Last year. Maraming makitas dito at may soul. Ay, hindi niyo po kilala. Classmate, friend, ano siya? Friend. Friend. Non-showbiz. How long? Non-showbiz. So,
gano'ng katagal daw? Ako talaga taga-tanong niya. Gano'n Mami, katagal? naluloko sila. 4 months lang. Ah, Talagang work talaga. Word talaga. Opo. So, was it hindi magandang heart, hiwalay? Hindi po eh. Oh. Kaya mo nagawa yung song? Yes. Yes. Yung ba yung hindi? Lovely. Jahe yung una, yung lovely. Jahe. It's a story actually. Jahe. Connect nga yung mga Connect. songs niya eh. Tatlong songs po yung connected sa Jahe. No po, isa lang. Opo. Yeah. Mamaya ko rin tanong yan. After that, binawalan ka na ba na mag-boyfriend ka o muna? Or ikaw Wala na po nagbawal sila. sa sarili mo? Opo, ako na po. Ako na po ang nagbawal. Nakakasira ba talaga siya? Actually, nakakatulong nga po sa songwriting eh. O, di ba? Pero, feeling ko okay na yun. Huwag na muna. Kung may mag-offer naman sa'yo na lumabas sa TV or sa movie, Yes, of course. anong gusto mo? Ang gusto ko Movie, po, TV. movie, TV. More on performing. Opo. Pero pag acting po kasi, I tried. Where? I tried auditioning po, pero hindi po ako nakuha. I don't know. Nakalimutan ko po yung... Ano yun yung pumipila? Gano'n? Ano? Hindi po, online lang po yun. Okay. Yes. For TV or for movie? Movie po. Parang mini-movie lang siya. Hindi mo yata yun eh. Hindi po. Hindi pinalabas. Sino Hindi ko po favorite? alam. Sige, mag-slambok tayo. Sino favorite actress, actor? Actress. Oh, Sa slambok si ano, po? si Bobby. Sino? Naka-reserve. Nanonood ka ba ng TV and movie? Catherine. Yung mga pinapanood ko po sila, Sino? sila Sarah and si John Lloyd. Oo. Sarah and John Lloyd Star po. Cinema. Yes, Sarah and John Lloyd, Catherine, Pasok si Catherine and Ochi. Alden. Yes. Si Ochinar ba? I tried watching po pero wala po akong time. Kaya ayun. Ngayong nandito ka na sa mainstream, sa showbiz, aware ka ba na uso dito yung bashing, mga intriga? Yes Gano'n po. ka ready to face that? Ano yung last question? Ready po. Pero nagkaroon ka na ba ng mga bashing experience sa bashing? Opo. Ano, like ako? Hindi ko po maalala. I think wala naman pong major. Parang ano lang po, minor lang. Minor lang. Minor lang. Physical, mga ano. More on, papansin lang po siya na comment din na ang tawag dito. Last na talaga. Epal. Epal. Mga taga-epal. Wala po Wala akong sa talaga. maalala na issue. Ayan, Pero last na. comment lang. Nakita ko lang na comment. Okay. Yes. Ano yung pinaka advice ni mami mo sa'yo na talagang mula 9 years old hanggang ngayon dala-dala mo? Huwag mag-boyfriend. Hindi pwera yun. Nakatingin talaga siya kay mami. Cover your ears. Kasi po Mami Bonnie. pagdating kay mama, marami po siyang advice talaga. The way, pinaka, huwag kabahan. Huwag kabahan. Huwag majahe. Huwag majahe. Yeah, huwag majahe. Oo. Thank you, Pilar Mateo. Thank you po. Ayan. We'll do Miss Lasa. Jojo Panaligan, then Eric Borromeo. Aisha, Ay, hello po. 19 years old ka, di ba? Opo. Tapos naririnig ko mga influences mo very strong ang local, sila Regine, you cited Regine, and then well-versed Ray Valera. and then well-versed ka sa mga Filipino actors, ano. Pero alam mo yung mga kaedaran mo ngayon, especially sa P-pop, when they think music, they think of global domination. Agad. Yes, they do. Ikaw ba, do you agree na because of technology, dapat global na agad mag-isip ang artist? Or is it important na mahalin ka muna ng mga tao dito sa Pilipinas before you even think of going global? What do you think of that? Yes po. I'm very open to that kind of mindset kasi nga po, when we think globally agad,
it's kind of complicated kasi hindi ba dapat sariling music po yung talagang pinopromote natin, not because we're trying to fit in sa American style of making a music. Kasi music is all about culture, our culture, our experiences as Filipinos. And yung melody po talaga, may sarili siyang character when it comes to Filipino music. So, it's kind of important to think about it that way na yung sariling atin pa rin ang inaano. Yes, nahihiya po ako. Kasi it's kind of controversial kasi nga po may mga marami po akong kilalang artists na talagang gusto nila ma-fit yung song nila internationally. Yes. Yung mga songs po na ginagawa ko, it's still old school, but it's my art po kasi. It's all about the artist itself, yung artistry niya, yung inspirations niya sa buhay and stuff. Yeah. Speaking of that, being true to yourself as an artist, that's what you're saying now eh. Hindi ka ba natutokso ng mga kaedaran mo na luma naman? Oo. Natutokso po. Pero hindi naman, at the end, they still loved it. Ganun po yung nangyayari. So silang nai-influence? Yes. Yun po. Mas nai-influence po sila na makinig sa mga old musics because yun po yung ang aking mga music. Yeah. Na nakuha mo because of your parents? From yes, listening to parents music? Po talaga. Pag bumabiyahe po kami, yung mga nagpe-play po doon, walang kapalit, mga old songs po talaga. Ni Ray Valero. Puro old songs po talaga yung piniplay. David Pomeranz, Cotton Little Magic, classic songs. Are you out to have a hit? Goal mo ba yun na magkaroon ng hit? It was not in my goal. Parang as a hobby lang po talaga siya eh. Yeah. But you're very passionate. Hanggang ngayon? Actually, it's still a hobby. But if people really liked it, then Godspeed. Yeah. Kasi mas okay po sa akin yung mas na-appreciate nila yung kanta because they really like the message of the song and the vibe. Kung hindi naman po nagva-vibe sa kanila yung songs ko, it's okay. Ganun, parang ganun lang ako. Yeah, very, okay, this is my song. I hope they like it. Ganun. Thanks. Last question ko, Isha. Before, ang artist, ang singer, ang songwriter, ang iniisip lang voice lessons, no? Maybe mag-aaral ng musical instrument para makasulat ng yes, important po talaga. But now there's technology to think about, Yeah. And now, uso na din na ang mga kanta sinusulat using AI. Yes, AI. Ikaw ba inaaral mo na din ang technology, knowing that maybe sooner than later they're gonna utilize it to their advantage din. Kasi mas napapadali ang buhay namin as an artist, diba? Pero for me po, I'm gonna use it as a guide na lang. Parang kasi minsan, yeah, I tried. I'm open to it. Kasi one of my mentors actually taught me how to use AI. But hindi po siya sapat. Parang wala pong buhay whenever I ask something from AI. So, in the end, I still depend on my ideas, suggestions, mga ganun-ganun. Hindi na rin po na pick up accurately yung gusto ko mangyari. So, in the end, ako pa rin. Yes. So, it's saying you'll never use AI to write music? No, I'll use it, but not depend on it. Yes. That's the best term. Yes po. It's okay to use it kasi we're in a modern world right now. But don't depend on it. Yeah. Yun lang po. Kasi may mga taong
talagang kung ano na yun nandun, hindi na nila iibahin. So, ayun, nawawala yung pagka-creative ng mga tao. So, yes, they should really work on that. Comment ko lang, there's only one other OPM artist na alam kong Isha ang name. She was a jazz artist. Oh, jazz. Maybe nung late 90s. Isha Abubakar. So, Oh, wow. at nag-international din siya. She made it in London. Tama ba, Eric? Oh, nice. Thank you. Thank you. At least ang inabot ko, Isha Ponte. Hindi ko inabot ko Isha Abubakar. Isha Abubakar. 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 Ano naman yun, Asia? I love that. We have a question from Eric Merme. Gusto ko yun, yung ano. Aisha. Hello po. Congratulations Hello, sa thank you po. launching today. Anyway, itong tanong ko is before ko itanong sa'yo, tinanong ko muna si Jemuel. Jemuel, live ba yun? Ganun, di ba? To be honest. Kasi kanina kasi. Parang recorded. Yeah. Kanina kasi habang pinapanood kita, habang pinakikinggan ko to, pinisip ko, naka-live ba to? Kasi because you really sound good. Ang ganda. Thank you po. Until sabi mo nga, nadighay ka. Nadighay ako. Oo, nadighay ka. Kakakain ko lang po ng boneless bangus kanina. So parang alam mo yun sa isang episode ng American Idol, I think, di ba si Simon Cowell is nagduda siya dun sa singer kung live ba yun or kung lip sync. So, gusto ko lang, well, kung pwede lang, marinig nga ng isang acapella. Yun. Oo, ganun kasi kanina talaga, to be honest, di ba ang ganda talaga ng boses mo? Thank you po. Or ang ganda ng acoustic ng Aromata. Parang recorded po ba talaga? Oo, kanina talaga eh. So, sabi ko, naka-live ba to or lip-syncing? Lip-syncing. Sige nga, paisa ka nga. Ano lang po kasi yun, may, yung sa backtrack niya, may tawa ko, gano'n. Kaya baka naisip niya po. So yun, nung nag-burp ka nga, live nga. Yeah. Anyway, yes, sige nga, isang ng sample. Ano pong kanta? Tara. Any. Yeah. Bakit nga ba ang hirap magmahal ngayon? Nalilito, gulong-gulo, paano ba ito? Tuwagin mo mang dalulu pagdating sa'yo. Meron bang saysay mga pangako mo? Kahit saan ako dalhin ng puso. Sasabay kahit saan pato. Tara, kahit ako lang ang sigurado. Oh my God! Thank you po. Si Isha, ang mayroong ano ba yun? Live auto-tune. Yeah, built-in. You have a built-in auto-tune. Ang ganda talaga. Grabe naman. Anyway, ang question ko is this. Today is your official release ng You Love Me First. Yes, which you wrote for your For my mom. who is Her also birthday. celebrating her birthday Yeah. today. Yeah, kasi hindi kayo nabasa ko kasi dun sa PR. Anyway, so happy birthday, Mom Ponti, today. So this parang this will be talagang this is a very special day for you and for her Yes, and also for the song. So, could you tell us more about yung song kasi it's about influence niya, right? Opo, influence niya throughout my life. Okay, yeah. Throughout my life. So tell us more about You Love Me First. You Love Me First. So it all came down to yung thoughts ko when I think of my mom. Kasi parang mula pagka-bata, when I was still in her tummy, ganun, grabe na yung pag-aalaga niya sa akin. Tapos sa musical journey ko, as hindi lang po as an artist, but her daughter, as a student rin po, siya po yung naggagabay sa akin. And sa mga tough times, yes, ganun. Wow. Anyway, in general na po kasi yung sinabi ko, pero it's all about her. Anyway, congratulations again sa launching. Thank you po. Tsaka mahirap gumamit ng AI, akala nila madali. Mahirap po kasi talagang malalaman mo pag AI, walang buhay. Anyway, yes, congratulations again. Thank you. Thank you po.
Thank you, Eric. We have questions from Jessica Evangelista from Philippine Daily Inquirer and the talking James Miguel from Showbiz Ganap. Hi. Hello po. Yung question ko lang, since diba sa age mo ngayon, sa age natin ngayon, parang ano na lang yung gusto mong ma-impart or ma-inspire sa mga ka-age natin? Especially diba parang lately may statement si Miss Sharon na dapat pag public figure ka or diba, dapat maganda yung naituturo mo sa mga tao. So in your music, parang ano yung gusto mong ma-inspire sa mga kabataan? Oh, I want them to be inspired. Ano? Yung through my songs po ba? Or through... Ano ba? Paano ba? Through my songs po ba? Opo, through your songs. And Para yun na lang din po as ma-inspire. a whole, as a person, as a musician. When it comes to my music po kasi, may rule po ako more on to inspire, heal broken hearts, heal shattered dreams, and to remind them that yung mga nag-guide po sa atin sa life, mga parents and God, mga ganun po. So sana they would be reminded all the time through my songs na it's okay, there are tough times, but you're gonna be okay. Life isn't perfect. Ganun. Ay, di ba, Aliw awardee ka din. So parang may ini-aim ka pa ba ng mga awards na mga gustong makuha in the future? I-manifest mo na yan. Actually, hindi ko po alam yung mga pwedeng awards. Pero kung nabigyan po ako ng nomination to anything, it's a privilege na po agad kahit nomination lang. Like, thank you. Yeah. Thank you and congratulations. Thank you po. Thank you, Jessica. Of course, the talking and smiling James Miguel. Hello po. Question lang kasi parang nabanggit mo yung mga music specs na sila. Sarah and Regine. Yes. Yung mas younger, meron ba? Mas younger, Janine Tanyoso. Tama na, keep po. Okay, I like Janine Tanyoso. Si Ate Janine Tanyoso. Yes. And meron ko bang parang dream na collab for like sa music na genre na meron? Music genre. Si Maki, Adi, and Maki, Adi, and Janine Tanyoso po talaga. Kasi parang ka-vibe ko po sila eh sa song. So parang ano to, medyo love song. Siguro po, pero yeah, more on love. I like love. Pero yung mga pumapatok po kasi ngayon, mixed emotions eh. May biglang, yung kay, kunyari po kay, halimbawa, kay Earl Augustine po. It started with a love song, a love story. Tapos biglang, ay, hindi nagkatuluyan. Parang ganun. Parang na, ay, ang ganda naman ng lyrics na yan. So, I want to make something like that. Para maging mixed emotions din yung mga tao sa kanta ko. Kasi ganun yung naramdaman ko sa kanya eh. Like, hala ka, hindi pala to love parang happy ending. Sad pala siya. So, ayun. Next time, ganun din po gagawin ko. Looking forward to that. Yes. Sana matuloy. Thank you. Thank you. Ang tamis mo, James. We have questions from the very controversial, the superstar, the one and the only, Wendell Alvarez. Joey ako muna ha. Kasi kumakain ka. Hindi pa naman kita ng baktusan. Ay, ayaw ko no, Jollibee ako ngayon. Hindi, nagtatanong na ako, di ba sabi mo, galing ka sa Euro Music Euro Talent Festival. Ano na nangyari? So under ka kay Chari? Miss Chari. Si Miss Yes Chari. po, Miss Chari Vega. Yes. So ano nangyari doon? Kasi di ba after dapat siya ang maghahawak sa inyo? Sure po ba? Pandemic. After po pandemic yun. So parang nag-stop po talaga yung singing career. Yeah. Ang nangyari po, nag-focus ako sa single. Yeah, pag-release ng single. Kaya after po nun, we really got
na out of ano na. So, lumayo na. So wala ka na yung kay Chari, kay Miss Chari, wala ka na. Contact po? Hindi. Under sa kanya. Under, hindi pa. Ay, hindi. So, katanong, ano naman na po ang experience doon nung lumaban ka doon sa Euro? May experience mo? Experience ko po, na lumaban ako doon. Kasi di ba doon non-stop ang singing doon, di ba? Po? Yung pag lumaban ka doon, di ba non-stop ang singing? Opo, actually. Diba? Like the next day kakanta ka ulit. Opo. Siyempre, kapag narinig po kasi yung Philippines, Pilipine, mga yun, Pilipine, ganun ba yung pag, sabi ng country natin. Pag narinig po nila yun, ay, ang taas ng expectations. Parang takot sila kasi doon. Yeah. Pag may Pilipinong lumaban. Opo, like, super taas ng expectations nila. So, kinabahan po ako sa mga kausap ko. Pero they were all friendly. Kaya talagang naging family kami doon throughout. Kasi may mga, hindi lang po competition. Pero binibuild niya rin yung friendship namin doon. Kasi may mga, kami, tawag dito, mga trip, mga group trip. Kasama yung mga fellow competitors, ganun. So, nung pumunta ka doon, nung lumaban ka doon, sarili mong yun. Di ba kasi wala namang pamasahe na ibibigay si Chari, sarili mong gastos. Yes po. Kasi ganun doon pag lumaban, sarili mong gastos. Yes po. Magkano na gastos mo nung lumaban ka doon? Babayaran ni Chari. Hindi kasi ganun talaga, di ba, nakakaawa yung mga Pilipinong lumalaban doon sa... Opo, kasi talaga sarili ng gastos. Di ba, sarili mong gastos? But kasi walang tulong ang government natin. Pero alam naman nila na ang lahat ng mga Pilipino doon na lumalaban, talagang pag-uwi dito, talagang Baka dahil sa boses mo, Wendell, meron ng programa ang gobyerno para sa mga lumalaban. Tinawagan namin dati yan ni Miss Chari. Kasi magkaibigan kami ni Miss Chari. Ano nangyari sa friendship nyo? Well, hindi friendship pa rin kami ni Miss Chari. Lagi na ako pag-Florence niya sa bahay niya. Di ba? Sa bahay niya. Hindi ko ba susunod na delegate? Hindi kasi yung government natin walang pakialam sa mga gansa entertainment di ba? Ayan na. In your own, di ba? In your own talagang gastos nyo. So, malaking gastos ni Mami. So, gano'n. Ang alam ko kung may sponsors pong kinuha, si Mommy. Si Mami yung sponsor mo. Si Mommy po yung sponsor. Hindi po actually, may sponsors po talaga. Yeah. Pero hindi sapat ang sponsor nyo. May sarili talaga na yung hugot sa bulsa nyo, di ba? Yeah. Parang gusto mo mag-ako? Ayan, nilano ni Mami, personal money talaga. Gusto mo mag-reimburse? Hindi. So, gano'n lang. Thank you kasi inano ko lang yung experience mo doon, kung ano mo experience mo. Personal savings talaga yun. Yes po. Pero nahasa. Ibig sabihin, nung dumating, nahasa yung boses mo, di ba? Opo, super. Yung experience ko po talaga doon, namulat ako sa kung ano pala talaga international. Yung distinction ng voices nila, ibang-iba po sa Pinoy. Like, ang ganda. So, anong ginawang paghanda mo kasi ilalaban ka ngayon, bukas mayroon na naman. Ayun. Ilang kanta. Ang problem nga po, hindi po ako makapaghanda nun ng maayos kasi may sakit ako. Malamig doon, di ba? Opo, malamig. So, anong ginawa mo? Nagpahinga. Nagpahinga lang po nagpahinga. Kasi wala po akong magagawa. Hindi po ako makakanta ng practice kasi mawawalan po ako ng boses pag nag-practice pa ako. So, wala, tahimik lang po ako dun. So, nire-reserve mo yung ano? Opo, nire-reserve ko lang po yung boses ko. Thank you. Isang malaking karangalan na nakarating ka dito, Wendell, ng patiwasan. 10 times na daw iniisip ang pumunta. Congrats, Keisha! It's been a long time. It's been a long time, ano? Pero I'm surprised na you look dalaga na ngayon. Parang nag-bloom ka. Talaga ba? Is that intentional? Oo, from Hindi po. Once siya, parang nag-bloom ka more. Jesus flow. Ang ganda ng outfit niya, the makeup.
Ay, iba yung aura niya. Is it because of Jemwell ba? I did her makeup. Okay, I'll go to my two questions. I was surprised sa answer mo kay Jojo Panaligan na you don't expect na to have a hit song. Pero of all the artists, yan yung ini-aim to have even a single hit song para yan na magdadala sa kanya all throughout her career. Kahit na wala na siya, basta may isang hit song, kilala pa rin siya. Pero sabi mo, you don't go for it. Yeah, kasi yun po talaga yung mga songs po na ginagawa ko. Hindi po siya... Susulat mo na ni Jojo. Natawa ako. Sorry. I'm not expecting it to be a hit song kasi nga po, I only use my music to express myself talaga as an artist and as a person na rin. Yeah. Hindi ba yan?